Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Alright, gising na! Yuhuu! Radyo Mindanao na! Isang magandang medyo malamig na hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa Radyo Mindanao, dito lamang sa Radio Philippines Network, DXXX 1008 sa inyong AM band. Ito po inyong balingkod, Fafaal, nagsasabing isang napakagandang araw sa lahat. Mabuti naman mga kaibigan at palabas na ang bagyo. Papunta na ng Taiwan. Mabuti na lamang at palabas ang bagyong si Ferdy. Pero nag-iwan to ng matinding baha, mga kaibigan. Sa Zamboanga Peninsula, maraming lugar ang binaha. Diyan sa Zamboanga City, naku po, as usual. Baha na naman sa Zamboanga City. Yung mga drainage, naku po, nag-uumapaw. Yung Pilar Street, parang ilog, parang creek ang Pilar Street. Kailan ba asikasuhin to ng Zamboanga City Government? Si Mayor Beng Climaco. Every time na may malakas ang ulan, every time na may bagyo, nako, kawawa yung mga tao dyan sa Zamboanga. Dyan sa San Jose, yung Barangay San Jose, nako po, kawawa talaga, bandang San Jose Guso, nako po. Every time na may ulan, nako, yung ilog umaapaw, yung eskwelahan lubog sa baha. Yung mga mamamayan na hirap ay na. Ang ginagawa ng City Engineer's Office ng Zamboanga at ang Department of Public Works and Highways, problema sa inyo, masyado kayong reactionary. Kung kailan magbaha, nako, saka pa kayo umaaksyon. Dapat papasok pa lang ang tag-ulan, nako, dapat yung mga drainage, inaasikaso nyo na yan. Yung mga ilog, tinatanggal na yung mga bara. At sa mga mamayan, huwag kayong magtapon ng mga basura sa kung saan-saan. Dahil alam nyo naman, napakatamad ng mga ibang taong maglinis. Kaya tinatawagan natin yung City Engineer's Office ng Zamboanga at ng DPWH. Asikasuhin niya mga drainage. Naku po.
Yung mga kalsada, sira-sira. Speaking of kalsada, yung kalsada dyan sa may, ano ba yan, Kampanan pa ba yan? Yung tapat ng TV11. Di ba, meron yung kalsada dyan eh. Simentado. Ang ginawa nitong DPWH, giniba yung kalsada. Mula dyan sa may, dyan sa may tapat ng TV11. Lahat ng kalsada, left and right, giniba. Upang sementohan uli ng kalsada. Ang tawag nila dyan reblocking. Dahil may mga biyak-biyak daw, so kailangan gibain. Ibang klase talaga itong DPWH. Dapat takpan nyo ng espalto yung mga bitak-bitak. Ginawa nyo lahat, giniba. Gibang-giba. At sa kanyo, sinementohan ng bago. Naku po, ang ganda talaga ng plano ninyo. Tignan nyo ngayon, wasak na naman yung mga bagong semento ng ginawa ninyo. Pumunta kayo dyan mga kaibigan upang makita ninyo ha. Nabakbak na kagad yung katatapos lang yung proyektong yan. Bakbak na kagad. Kita nyo talagang napaka yung quality ng trabaho ng Department of Public Works and Highways. At kung sino man yung kontraktor na humawak dyan. Imagine mga kaibigan, wala pa yatang 3 buwan yan. Talagang wash out na yung ibabaw at nagsisimula ng magkaroon ng lubak. Siguro nakita natin dyan mga 6 na patches sa kalsada na talagang wala na. Sira na kagad. Ang galing talaga ng Department of Public Works and Highways. Yan ang problema mga kaibigan kung bakit inaalaw ng Department of Public Works and Highways itong gantong mga reblocking. Alam nyo mga kaibigan, ganyan din ang ginawa nila sa malaking bahagi ng Zamboanga. Mula dyan sa Governor Cummins doon. Winasak nila ang kalyeng niya sa kanila na sinementohan ng bago. After a year o wala pang 1 year, nilagyan ng asfalto. So hindi ba mga... At hindi lamang dyan sa Governor Cummins sa Zamboanga, yung buong stretch niyan mula dyan sa may Chowking hanggang doon sa may St. Joseph. Binakbak yan. Nagkabuhol-buhol pa traffic yun dyan dahil ginawa ng DPWH. At pagkabakbak nila, sinementohan nila. Imagine, matapos ng 1 taon, nilagyan ba naman ng asfalto? Bakit yung pa giniba at sinementohan kung lalagyan nyo rin ng asfalto? Diba mga kaibigan, dapat inaspaltohan nyo na lang. Ang tatalino nyo talaga. Tapos dyan din sa Zamboanga Highway, dyan sa may Putik. Ang tawag ko dyan mga kaibigan, Zamboanga City Highway. Yan ang pangalan yan. At ang ginawa naman nila dyan, ganun din. Pinatungan naman ng pagkakapal-kapal na asfalto. At after that, matagal na natenga. Kaya yung kalsada, isang mataas, isang mababa. Ang galing talaga. Nangyari yan mga kaibigan sa kapanahunan ni Gloria Arroyo. At sa kapanahunan nitong si Benigno Aquino. Kitang-kita nyo yung kawalan ng tiwala ng publiko sa Department of Public Works and Highways. Sa Zamboanga City, ganoon din. Yung City Engineer's Office, hindi yata alam kung anong gagawin. Nag-iikot pa ba yung City Engineer? Upang makita niya kung anong problema. Pumunta kayo dyan sa maraming kalsada ngayon mga kaibigan. Para kang wasak-wasak, giba-giba, dilapidated. Para kang nasa buwan, di ba? Mga craters. Isang magandang example dito sa may Falcatan, yung inireklamo sa atin ng isang texter. Dyan daw sa Falcatan, ang daming sirang kalye. Nako, ang haba ng kalye yan, butas-butas. Lalo na yung paikot, papuntang Don Toribio. Anong ginagawa? Sino bang may responsibility dyan? Ang city government ng Zamboanga o ang Department of Public Works and Highways?
At hindi lamang yan, marami sa San Jose, maraming problema ang kalye. Sa Governor Ramos, ganun din. Ako, ano nangyayari ngayon sa Zamboanga? Wala tayo makitang pagbabago mula noon hanggang ngayon. Mabuti pa nung panahon ni Mayor Cesar Climaco. Kaya lang talagang kawawa at pinatay si Cesar Climaco, mga kaibigan, dahil sa kanyang paninindigan. Hanggang ngayon hindi pa alam kung sinong pumatay, pero lahat ay nagtuturo sa ibang tao. So kailangan maasikaso ng city government at ng Department of Public Works and Highways itong mga wasak-wasak na kalye. Ang daming lugar na wasak-wasak yung kalye, mga kaibigan. Kanina, mga kaibigan, nagkaroon ng press conference sa Davao City at pinag-usapan dito ang iba't ibang issue. Kabilang na yung itong September 2 night market bombing sa Rojas Avenue. At siyempre, yung droga at yung peace and order dyan sa Davao City at napakahigpit kayo, mga kaibigan. At nitong Lunes lamang ay namatay yung isa na namang mga biktima nitong pagsabog. Buntis pa naman. Ako po, kikiramay tayo sa pamilya, ha. Itong si Vicenta Asperin, mga kaibigan. Wala na, sumakabilang buhay na to at pati yung kanyang 7 buwang sanggol ay nasawi. Ito'y matapos na atakihin sa puso o heart failure ang ayon sa medical bulletin at severe brain damage. Yung trauma nito napakatindi dahil nung sumabog yung bomba, yung shrapnel bumaon, pumasok sa kanyang muka at bumaon sa kanyang utak. At habang sinusugod pa siya sa pagamutan sa Metro Davao Medical and Research Center, tinatanong niya pa yung kanyang kapatid kung ano nangyari. Dahil nung sumabog yan, hindi pa malaman talaga kung bomba ba, LPG ba, maraming mga haka-haka. And then ilang minuto lamang after na maisugod sa pagamutan ay nagkomatos na to. Si Vicenta Asperin. Itong si Asperin, mga kabigan, isa to sa yung mga nagmamasahe dyan sa night market. Itong, alam nyo, maraming nagmamasahe dyan. Katulad ng dyan, yung mga bulag, di ba, sa airport, o kaya yung mga nasa ilalim nitong katedral ng Zamboanga. So babayaran mo yan, mamasahihin ka. Nung sumabog yung bomba, nandun siya, mga kaibigan. Kaya sa anunsyo ng Davao City Government kahapon ay sinabi na nasawi itong si Vicenta Asperin. At humihingi kayo ng hustisya, mga kaibigan, ng kanyang pamilya dahil sa naganap. Sa pagkamatay ni Asperin, mga kaibigan, umabot na sa total 15 katao ang nasawi. Pati na yung, wala pa rito yung sanggol nitong si Asperin. At mahigit na 70 iba pa ang sugatan. At nag-alok naman si Mayor Sara Carpio ng 3 milyong pabuya sa sino man makakapagbigay ng impormasyon na makakahuli o makakadakip dito sa suspect. Ang huling pagkakaalam natin dito ay ibinibintang sa grupong Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters ang atake. Pero sinabi naman ng pulisya na maaaring hindi saklaw ng BIFF itong ginawa ng bomber. Kung matatandaan nyo, mga kaibigan, 2 mortar ang ginamit dito, isang 60mm at isang 80mm. 80mm or 81mm. Pinag-isa yung fuse. So talagang bihasa yung gumawa ng bomba. At itinanggi na rin ng ni Abu Misri itong
pambobomba at sinabi niya wala silang kinalaman dyan. So ito rin ang sinabi ng pulisya na maaaring ang ginawa nitong bomber ay personal. Maaaring may nagbayad sa kanya upang magpasabog ng bomba doon. Pero kung tatanungin mo naman ang mga kaliwa, lalong-lalo na yung Communist Party of the Philippines, binibintang naman nila sa Central Intelligence Agency at sa mga rightist groups na oppose o tumutuligsa o ayaw sa pamumuno nitong si Tatay Digong Duterte na siyang umanong nasa likod ng pambobomba. Matatandaan nyo, inako rin to ng Abu Sayyaf. Sabi niya, kami may gawa niya. No? Lahat daw ng mga jihadist nagsama-sama na. Only to retract later. Dahil maraming mga Muslim ang nagalit. Mga netizens at tagbigay ng kanilang mga opinion sa Facebook, sa social media nang akuin ng Abu Sayyaf ang pambobomba dahil maraming inosente mga kaibigan ang nasawi sa ganitong klaseng terorismo. So ngayon inaasahan na maghahain na ng kaso ang ating pulisya sa Davao City at laban dito sa bomber at di ba lumabas na rin yung composite image ng bomber base na rin sa mga testimonya ng mga witnesses at nakabonet ito at meron pa siyang gamit na face mask. Sa face mask niya mga kaibigan, baliktad yung simbolo ng kapayapaan. Diba? Yung peace sign, bilog siya at meron siyang guhit. Yung sa bomber nakabaligtad to. So pagpapahiwatig yun na ayaw niya ng kapayapaan. At ang gusto siguro nito ay kaguluhan. Hapon din ay nagkagulo. Speaking of kaguluhan. Naku po, nagkagulo. Nagpanik yung mga tao mga kaibigan dyan sa subdivision ni Tatay Digong sa Doña Luisa Village sa Quimpo Boulevard. Imagine, magkaroon doon ng isang maleta, isang attache case pala. Itim na attache case sa gitna ng kalsada. Kaya natakot yung mga tao, tumawag ng mga sundalo at pulis. Mabilis naman na nakaresponde ang ating mga otoridad at pati yung K9. Ito yung asong trained sa pag-amoy ng bomba. At matapos ng mahabang pag-aaral at pagsusuri sa attache case, wala naman itong bomba at itong buksan. Puro mga papeles at mga coins, mga barya. At nalaman na, na-trace din yung may-ari. At nalaman na nahulog pala to sa kanyang sasakyan. Kita niyo mga kaibigan, napakabilis ng responde ng ating mga otoridad. At siyempre, yung publiko, talagang napaka-vigilant ng ating publiko. Nung Lunes lamang, isang backpack din yung naiwan dyan sa may kainan sa San Pedro Street, sa Davao pa rin. Yung pala, yung puting backpack, meron laptop. Kaya medyo nag-react yung K9. Siyempre, naamoy niya yung, yung chemical sa laptop, yung baterya at yung cellphone. Yung cellphone pa. Ayan ang karamihan ginagamit sa pagdedetonate ng mga IED. At nang ito'y buksan at tumambad sa mga pulis ay laptop. Mga bagay, mga gamit at isang cellphone. At meron pang ID. Itong ID ay pag-aari pala itong backpack ng isang teacher dyan sa Davao City. Kaya maganda mga kaibigan yung ang kooperasyon ng publiko sa panawagan ng ating kapulisan at ng militar na maging mapagmatsyag. Lalo-lalo na sa ating kapaligiran mga kaibigan sa buong bansa. Hindi lamang sa Davao, hindi lamang sa Cotabato, Maguindanao, o kaya sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte o Zamboanga Sibugay o kahit Zamboanga City. Dahil ang terorismo mga kaibigan, walang pinipiling oras to. Anytime maaaring maghasik ng lagim ang mga masasamang loob. Diba? Katulad nung nangyari kahapon. Kahapon pa rin inambush yung isang sasakyan dyan sa Pagadian City. Naku po, mahabagin. Inambush ng mga armado yung isang jeep
at patay. Patay yung 5 katao. Grabe mga kaibigan ha. Yung sa 5 katao, kabilang dito yung si Barangay Kapitana Marianita Pitogo ng Luzon Valley. Etong si Kapitana, si Marianita Pitogo, nakaupo sa unahan. Siya yung tumatayong barangay chieftain ng Luzon Valley. At yung kanyang mga kasamahan, patay sila on the spot. Yung mga katawan nila, nung dumating yung mga pulis doon, nandoon pa rin, nakaratay sa jeep. At may dala pang kabaong yung jeep, mga kaibigan. Nalaman natin kay Mayor Romeo Pulmones ng Pagadian City na ito palang si Kapitana Marianita Pitogo ay nagpunta sa kanya at nanghiram pa ng jeep dahil meron silang kukuning kabaong para sa isang batang namatay dyan sa Luzon Valley. Kung di nyo na itatanong mga kaibigan, ang Luzon Valley ay bahagi pa rin ng Pagadian City. Napuntahan natin noon yan. Talagang agriculture yung lugar na yan. At habang pabalik sila dyan sa Luzon Valley, niratrat na sila ng mga armado. At kawawa talaga. Hindi pa matukoy mga kaibigan ang motibo sa pagpatay. Pero nagpapaimbestiga na si Mayor Pulmones upang mabatid at malaman kung sino ang nasa likod nito at ano ang pakay, ano ang motibo. Alam niyo naman na hindi natin malaman kung ito ba ay may kinalaman sa politika, ito ba ay may kinalaman sa personal, o ito ba ay may kinalaman ng mga rebelde. Dahil ang Zamboanga del Sur, na kung saan ay kabahagi ang Pagadian, ay kuta ng rebelding New People's Army. Pero wala namang pahayag ang NPA dito mga kaibigan na sila ang nasa likod ng ambush. Ay nako, napakagulo ng ating mundo. Kailan kaya magkakaroon ng katahimikan mga kaibigan? Kahapon at kanina patuloy pa rin yung operasyon ng ating mga pulis at sundalo upang hanapin itong si Clarita Belisario mga kaibigan. Itong si Clarita Belisario ay isang negosyante. Dinukot ito sa bayan ng Linamon sa Lanao del Norte Province. At hanggang ngayon ay walang matanggap na impormasyon ng mga otoridad at kung sino ang dumukot dito kay Clarita. Pag-aari ng pamilya mga kaibigan, nitong si Belisario ang isang Caltex gas station dyan sa naturang bayan ng Linamon. Ay, grabe. Hanggang ngayon ay hindi pa mabatid kung sino ang tumira dito. Pero ayon sa ulat ng pulisya at militar, ang mga kidnappers or mga abductors ay sakay ng isang Montero. Wow, sosyal. Naka-Montero yung mga kidnappers, mga kaibigan. Grabe. Hindi pa masabi kung yung Montero ba ay ninakaw at siyang ginamit bilang getaway vehicle. So wala ring pahayag ang pamilya. Maliban lamang sa ulat ng pulisya na sinasabi ng pamilya na matagal na silang nakakatanggap ng threats na dudukutin ang kanilang mga miyembro. Alam nyo, sa edad na 57 na ito si Aling Clarita, nako, kawawa naman. Sana baka may sakit pa to, nako po. At yung lugar ng Lanao mga kaibigan ay kilalang kuta rin ng Moro Islamic Liberation Front. At meron tayong impormasyon na sabit itong rebelding grupo. Ayon sa intelligence report, isang member ng MILF ang itinuturong sangkot dito sa pagkakadukot kay Clarita Belisario. Itong MILF member na to mga kaibigan ay nadawit na rin sa mga ibang kidnappings doon. Pero pinakawalan din ng mga otoridad matapos itong mahuli dahil humirit itong MILFD umano na palayain yun at dahil sa peace process.
Alam niyo naman, may peace talks ang ating pamahalaan sa MILF, di ba? So, tignan natin mga kaibigan kung ano ang magiging aksyon ng ating pamahalaan tungkol dito sa pagdukot kay Clarita Belisario. At sa lalawigan ng Basilan at sa Sulu Province, mga kaibigan, na parehong bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay patuloy pa rin ang operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf. Pero wala tayong natatanggap na mga major encounters, mga kaibigan. Reports ng mga major encounters sa Basilan and Sulu Province. At sinabi ng Western Mindanao Command na on the run yung Abu Sayyaf ngayon. Kaya hindi raw mahagilap. Pati yung kanilang mga bihag. Meron silang hawak na Malaysian at Indonesian crew members ng mga tugboats na kanilang dinukot sa Sabah. At kamakailan lamang, mga kaibigan, 3 na namang mangingisda ang dinagit ng mga armado dyan sa may malapit sa Semporna, sa Sabah pa rin. Akala ko ba sabi ng Malaysia sinarado nila yung border sa Pilipinas at pinagbawal yung mga barko ng ating bansa na pumunta sa Malaysia, sa Sabah. At pinagbawal na rin yung negosyo, yung trading. At mataas ang seguridad dahil sa kidnappings ng Abu Sayyaf. Nung Sabado labang, dinukot na naman ng mga armado yung 3 crew ng isang fishing boat. Pinasok nila yung Sabah. At dinukot yung 3, kasama dyan yung isang kapitan at 2 mga tauhan niya. At naiwan naman yung iba pa, yung mga apat na crew members nitong fishing boat. At sinabi naman ng Western Mindanao, mga kaibigan, na nakikipagpalitan na ito ng intelligence sa Malaysia ukol dito sa kidnapping o sa abductions ng 3 dyan sa Sabah. Ibig sabihin yan, mga kaibigan, butas pa rin ang seguridad ng Sabah. Dahil nagpadala na sila ng saksakan ng dami ng mga security forces dyan. At pinagbawal nila yung mga Pilipinong negosyante na pumasok sa Sabah. Pero ayun, nalusutan pa rin sila. So, yun ang problema. At ayon sa Malaysian authorities ay tumakas itong mga abductors, 7 mga armado to, tanga yung 3 mangingisda at patungong Tawi-Tawi, na kabilang pa rin sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero wala namang umaako, mga kaibigan, tungkol dito sa panibagong abduction. At galing daw ng Tawi-Tawi itong mga armado. Akala ko ba safe ang Tawi-Tawi? Napapakinggan tayo dyan sa Tawi-Tawi. Last week lamang, galing din sa Tawi-Tawi yung na-intercept dito sa Zamboanga ng mga karne ng butanding at karne ng pating. Siguro mga 2 tonelada yata yun. Paano naman nakalusot sa Coast Guard yung itong mga cargoes na nanggaling sa Tawi-Tawi at dala ng isang barko patungong Zamboanga. Nung ibinabayan, kinlaim na ng isang lalaki, naku po, dinampot sa kagad ng mga otoridad. At nung buksan yung mga kargamento, yung cargoes, mga kaibigan, bumalaga sa Coast Guard, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa Pulisya.
Itong mga pira-pirasong katawan ng mga pating. Pati yung kanilang mga fins, mga dorsal fins, pectoral fins, lahat ng klase ng fins. At lalong nagulat sila nang makita yung karne na butanding. Alam niyo naman mga kaibigan, ng butanding ay nako. Ano yan pinagbabawal. Kahit nga pahawakan ng butanding sa karagatan, bawal yung panghulihin mo at katayin, nako. Kaya nga tinawag yan na the gentle giant, itong whale shark na butanding. Itong mga pating, ang pagkakaalam natin dito, ginagamit to bilang, bahagi ng mga fish balls. Fish balls, tempura, squid balls. At yung mga iba siguro pinapadala sa ibang bansa, sa Japan, sa China, sa Hong Kong, sa Taiwan. Pero alam nyo, masama ang pagkain ng karne ng pating dahil napakataas ng mercury niyan mga kaibigan sa karne. Yung mercury, masama yan sa katawan ng tao. Kaya sardinas na lamang kayo. Mga mura lang ang sardinas. Punta kayo sa KCC, magkanong kilo ng sardinas? Yung tamban tuloy, 20 pesos lang ang kilo, 30 pinakamataas. At talagang sariwa. Diyan ako laging bumibili ng aking tamban tuloy sa KCC Supermarket. Pero batiin mo natin yung ating sponsors. Ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Isa yan sa ating mga sponsors. At syempre yung Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Napapakinggan tayo ngayon. Nag-text. Sir, wag nyo kaming kalimutan. Batiin dito sa Blue Jazz at nakikinig kami. So good afternoon. Maayong adlaw. Maayong hapon sa Blue Jazz. Pati na itong mga empleyado, staff at katong customers, daghang customers ka rin sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. At napakamura dyan mga kaibigan kung gusto ninyong mag-celebrate ng birthdays, weddings, or anniversaries, or bakasyon kasamang pamilya, kasamang girlfriend, o kaya business seminars, workshops. Maaari kayong magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park dyan sa Samal Island at katabi lamang ito mga kaibigan ng Davao City. Pagdating nyo ng Davao, sakay lang kayo ng water taxi. Siguro in 10 minutes nandun na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Maaari kayo tumawag sa kanilang telephone hotline 082-284-2000. Ulitin natin. Ang area code ng Samal Island ay 082 at ang telephone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park ay 284-2000. At sa cellphone, meron silang cellphone, maaari ninyong i-text o tawagan. Listan nyo to, lagay nyo, i-save nyo sa inyong mga cellphone. 0998-967 8001 up to 8005. Ulitin natin yung cellphone numbers ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island ay 0998-967 8001 up to 8005. Huwag niyong kalimutan kung meron kayong mga holiday, birthdays, weddings, anniversaries, business meeting, workshops, seminars, punta na kayo dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. At sa Mindanao Examiner Regional Newspaper mga kaibigan, available na sa inyong mga favorite news stands. Mula sa Zamboanga hanggang Pagadian, hanggang Coronadal, Kidapawan, Davao City, Sultan Kudarat, Cebu, Manila, meron dyaryo ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ang kaisa-isang regional newspaper sa Western Mindanao at umaabot hanggang Southern Mindanao. Tignan
natin mga kaibigan kung makaka-hook tayo sa sa press con na isinagawa kanina sa Davao City upang marinig natin itong press con na ginawa. Nandoon yung kaibigan ko si dating General Benito de Leon. Medyo tumaba si General de Leon ngayon mga kaibigan. Dating member ng Philippine Army yan at napakasipag. Pakinggan natin kung naka-hook na tayo. Masama yung linya natin. Pakicheck nga uli. Davao. Come on. Bali yung sa second phase po natin, yung sinasabi po rito, yung mga, meron po tayong baseline watch list, and at the same time, yung mga nag-surrender, newly identified, and then they mentioned also, di ba, other names. So ayun po ang sinusundan po natin ngayon, ang tinutokan po natin ngayon, and at the same time, yung meron po tayong mga linkages doon sa every municipalities, there are the pushers in which pushers nagkakaroon po ng mga connection dyan in different municipalities. So nakuha na po namin yung mga linkages, and that's our on the process of operation sila. Ito we are more concentrating on the pushers. So, nung malabas talaga yung growth dyan, okay na raw, so namarami talaga yung growth. Gusto yung complete natin growth. So pa po, yung last na evaluation namin, that was spearheaded by the national headquarters. Even the GovGen na Generoso, sila po yung nagtap sa evaluation in terms of accomplishment dyan sa anti-illegal drugs operation. Na yan sabi nga sa Governor Generoso, especially Tibanban, that was mentioned by dati itong Barangay Tibanban na marami dyan, pero mas marami po doon ang nag-surrender. So masabi po natin ang GovGen, at least ongoing po yung mga operation din nila, and the LGU is very supportive with regards of this our campaign on double barrel. Radyo Mindanao. Ito mga kaibigan, yung joint press con ng Philippine Military at ng Philippine National Police. Ngayon ay nagsama-sama sila doon upang magbigay ng assessment sa members of the media. With regards sa illegal drugs, no? We are about to start no sana ma'am, kaso nangyayari nga ma'am yung Davao Blast. So yung mga K9 units natin is presently deployed at our ferry stations. So hindi pa kami ma'am nakapag-focus dun sa anti-illegal drugs inspection. Ayun yung Philippine Coast Guard mga kaibigan, nagpapaliwanag tungkol sa kanilang mga operation. Yes ma'am, meron kami ma'am sariling K9 units ma'am. Which is presently deployed ma'am sa Davao Samal Ferry Station, May West and Santa Ana Wharf ma'am. So may K9 units tayo presently ngayon doon. Okay, salamat. Ito mga kasamahan namin sa media mga kaibigan, kung magtanong hindi ko magamit ng microphone. Hindi yata nila alam kung paano ang gamit sa microphone. Ito, pakinggan natin si General Benito de Leon. The call also of the mayor is for us to rise from this particular tragedy. And there are a lot of those who are malicious, have malicious intentions, even if it is not true. Yung iba din takot lang, may konti lang nakitang unattended baggage. They report it as bomb. But it's okay. Even if your security forces, both the police and the military, goes back and forth to check it out, it's okay. If only to ensure the safety of the populace. So I just advise the public at large to just pay extra vigilant on possible possible bombs that may be lodged in unattended baggages or boxes or whatever. So particularly those who are suspicious looking individuals. So that is also the call of the Philippine National Police and the military and possibly the Coast Guard in the mga pantalan, no?
So lahat tayo sama-sama dito. So magtulungan talaga tayo para lalong mapaigting pa natin ang seguridad ng Davao City. Hindi naman. I think paranoia is taking it a step higher, but I think extra cautious may be the appropriate term. So that is okay kasi mapangalagaan natin ang ating seguridad. Yes, I will ask the PNP and the task force later to respond if they want to. But you would have noted, and that is also the report that they have passed to me, of an increased augmentation in the malls and in high traffic or convergence areas kung saan mas matao, mas maraming patrolya, both in uniform and in civilian clothes, yung ginagawa nila. Yung kaninang sabi na na-divert yung mga K9 because of the bombing incident may not be possibly be accurate. Kasi iba po yung K9 para sa droga, iba yung K9 para sa mga bomba. So makatutok, hindi namin hinaayaan na yung droga mag-take advantage. Those syndicates involved in drugs will take advantage of being distracted in those that have created this incident. Maybe diversionary or not, we will not allow that to happen. So that is not correct. So there is an increased presence in the malls. We have tasked also the CSU, the civil security units, which is under also with the command center, funded by your city government. Mga civilians, to serve as additional eyes and ears, not only in the malls, also in public places, also in bus terminals, in the public markets. Nakakalat po sila yan. And mostly, to augment our military and police forces to further secure and provide safety to the public here in Davao City. Kayo ay nakikinig pa rin mga kaibigan sa Radyo Mindanao dito sa RPN GXXX Zamboanga 1008 sa inyong AM band. At ito yung press conference na isinagawa ng AFP and PNP sa members of the media tungkol dito sa peace and order sa Davao. Again, sabi mo parang, that is a matter of perception, but as a matter of policy among all of us, pare-pareho lahat yan. Kung may dala ho kayong, if you are holding a suspicious looking bag or box, then you will be checked. If you cover your face, then you will be checked. I'm sorry with our brother Muslims or sister Muslims. Kasi pag nagtakip sila, siyempre hindi ho kita yung identity. So they are asked to remove their, ano yung taklob nila sa mukha? O hijab, no? So if you're wearing a cap, di ba? If you're wearing a cap and shades, yung dark glasses in airports, you're asked to remove your cap and remove your glasses so that the CCTV and the guards can verify your identity. That is also the practice now when you enter malls. So when confronted with the security personnel, military or police, and the civilian, mga tanod, barangay tanod sa atin. If you're requested, even your other kababayan who ask you to remove you have to oblige. Kasi ang purpose naman noon ay para makilala ka. Yung riding in the helmets, when they cross certain checkpoints, they are asked to remove it so that they could be verified as to their identity. So we request people to cooperate. Of late, I received instructions from the city mayor of those wearing masks. So while there is not yet an ordinance for which the city mayor is bent on pushing an ordinance, so to prevent or to ban those wearing masks in public places. Meantime, we have tasked the security forces to check on those wearing masks. So I enjoin the public to
to check on people who are wearing masks, bonnets that are intended to hide their true identity. You supporting the move of the mayor? Of course. If only to make visible and to prevent or deter the malicious perpetrators of who may want to undertake criminal activities in the area. Of course, yung paglantad sa kanilang identity, malaking hakbang yan para mahuli kaagad yung mga masamang intention at saka ma-identify natin yung mga masamang tao. Salamat, Gerald. Colonel Dubria, sa Manila, so meron na po pinapasok na mga subvention sa campaign natin sa illegal na Forbes ba yun? Forbes? Eto mga kaibigan, tinatanong si Senior Superintendent Dubria. Ito yung gustong, yung hepe ng pulisya. At ito yung gustong ipatanggal ni Inday Sara, yung mayor ng Davao, following the blast. Pakinggan natin. Siyempre, with all the permits and permissions ng As long as there are subject personalities involved in illegal drugs in any other place or subdivision, or even in informal settlers na mga areas, papasukin natin. No? As long as papayagan din naman tayo ng subdivision or homeowners association. Kasi meron din naman sila mga security personnel, and then we respect naman also. Hindi naman tayo martial law dito para we just force our way into the residences of these people and invade their privacy. So as of the moment, pag merong subjects na involved in illegal drugs, then we'll try our best to reach out to them. Okay, thank you, Colonel Dubria. Miss Ayan, follow-up lang. Yung operation Tokang, are you not targeting also high-end subdivisions? O plan Tokang, sir? Before the Philippine National Police respond to that, no? It does not mean that they are in high-end subdivisions that they are spared. So all of us, whether you live in the high-end or not, as long as there is enough basis for our security forces to search and arrest you, they will proceed. No? As long as they are able to secure the appropriate authority, yan yung warrant of arrest, search warrant, I am sure kahit nakatira ka sa high-end subdivision, papasukin ka ng ating kapulisan. Colonel. Yan mga kaibigan, si retired General Benito De Leon. Siya ngayon ay nagtatrabaho na sa Davao City Government at siya ang bagong hepe ng Davao Public Safety Center. Ibalik ulit natin mga kaibigan kay Senior Superintendent Michael Jan Dubria. Kasi marami po tayong subdivisions na medyo strict sa kanilang security measures, kaya hindi naman din natin po pwedeng we just barge in and try to have an altercation with their security providers. But then, if warranted, then we will try to find ways to be able to conduct tokhang operations even in high-end subdivisions. Radyo Mindanao. Hindi natin marinig yung tanong, pakilakasan po. At naghihintay si Senior Superintendent Dubria na isasagot niya. At pakihina ng microphone. Imposible naman na wala ang nakatira na drug personality sa high-end subdivision. Nothing is exempted dito. Tsaka hindi naman tayo makapamili ng ating subject personality kung saan siya titira or kung saan siya nakatira. As long as kung saan siya nakatira, itotokhang natin siya. As long as he was listed and his name was included in the list. Salamat, Colonel Dubria. Alam niyo mga kaibigan, itong si Senior Superintendent Michael Jan Dubria ay ayaw, hindi pumayag si Kuya Bato de la Rosa na palitan dahil sa naganap na pambobomba. At the moment, we are following procedure. So I have not received an order coming from the higher office to
to leave this post, and I could not also leave on my own because that would be tantamount to abandonment of my position. So as of the moment, I am performing my job as expected, and I have been reporting and directing and managing the Davao City Police Office up to this time. Yan na, malinaw yan mga kaibigan. Dahil kahit gusto ni Inday Sara na palitan tong si Senior Superintendent Michael Jan Dubria bilang hepe ng pulisya, ay ayaw naman ni Kuya Bato de la Rosa. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Alam niyo naman, basta may ganitong klaseng pangyayari, napakahirap talaga. At kung ayaw ng mayor sa'yo, loss of confidence yan. Pero si Kuya Bato de la Rosa ay tiwalang-tiwala naman kay Senior Superintendent Michael Jan Dubria. Pati si Tatay Digong ay pabor na pabor dito kay Senior Superintendent Dubria. Kaya nga nagsagutan sila ni Mayor Inday Sara at bakit daw gustong palitan itong si Senior Superintendent Dubria. Bueno mga kaibigan, dyan nagtatapos yung joint press conference ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan to ni Senior Superintendent Michael Jan Dubria, ang hepe ng pulisya ng Davao City. At syempre ng si retired Army General Benito De Leon. Ako, wala na tayong oras. Na siya ang hepe ngayon ng Public Safety Center ng Davao. At kumakatok na yung ating PA at ang ating Technical Director. Pasalamat muna tayo. Nagpapasalamat kami mga kaibigan sa lahat ng mga sumuporta at nakinig sa isang oras na naman natin na daldalan dito. At mula Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, kay Governor Toto Tan pala. Ay good afternoon sir at busy. Itong si Governor Toto Tan sa pag-aasikaso sa mga IDPs. At talagang napakasipag. So assalamualaikum Governor Toto Tan sa lahat ng mga employees ng provincial government. At sa lahat ng mga nakinig sa atin, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Dyan sa Blue Jazz, Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Sa Yaki Herbal Laboratory, hindi natin nabati. Nag-text sa atin kanina yung Yaki Herbal Laboratory sa Kidapawan. Good afternoon po. Bueno mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, wala na tayong oras. Ubus na talaga. Ito po yung aming sponsors, Mindanao Examiner, Regional Newspaper, Blue Jazz, Beach Resort and Water Park. At sa lahat ng sumusuporta sa Radyo Mindanao. Ito po niya malingkod, Fafaal. Nagsasabing isang magandang maghapon at ingat tayo lahat. I love you, Mama.